Naku po mga tol, naninilikado ngayon ng Israel, no? Dahil nga sa sunod-sunod na pagpapaulan ng Iran sa kanila ng missile. Well, alam naman natin nasasalagyan ng Iron Dome, di ba? Pero less than 2 weeks na lang daw mga tol at mauubusan na sila. Mauubusan na sila mga tol ng mga rocket, ng air defense rocket nila. Kasi yung Iron Dome mga tol, hindi naman yan literal na Iron Dome na nakaharang na gano'n, no? Mga missile din yan na pinapaputok nila para tirahin yung mga papalusob sa kanilang missile. So ngayon, less than 2 weeks na lang daw mga tol ang natitira dito sa sa Israel dahil nga sa sunod-sunod, no, 11th wave na ang nangyayaring pagpapaulan ng Iran sa Israel. Sabing ganun dito mga tol sa report mula rito sa WION, Israel has been bombing Tehran relentlessly. Iran, on the other hand, has fired over 400 missiles at Israel. Israeli air defense have struggled to stop the incoming missiles. Nahihirapan na rin daw sila mga tol. Tapos kung kailan paubos na yung air defense system ng Israel mga tol. Nilaunch naman ngayon ng Iran yung kanilang first generation Fatah-1. Ano tong Fatah-1 na to, no? Strike on Tel Aviv. Ito yung tinatawag nilang hypersonic missile mga tol. Mabilis to, hypersonic to eh. Anyway, panoorin na lamang natin to rito sa report mula rito sa WION bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Israel has been bombing Tehran relentlessly. Iran, on the other hand, has fired over 400 missiles at Israel. Israeli air defenses have struggled to stop the incoming missiles. Kasi nagpakawala ang Iran mga tol, no? Talagang maramihan agad. Para ma-overwhelm din ng, kasi kung paunti-unti nga naman, kayang-kaya lang ma-intercept yan ng Israel. Para lang silang naglalaro no? So nagpaulan talaga sila, as in paulan, no, dito sa Israel. Kayang salagin niya ng Iron Dome pero may mga nakakalusot nga dahil sa sobrang dami. Now Iran has unleashed a new missile, a hypersonic missile. This comes at a time when Israeli Iron Dome has less than 2 weeks of ammo. Kita? Sabing ganon, ang Iran ay nagpakawala, no? Nagpakawala ng kanilang hypersonic missile. Kung saan, kung kailan, yung Iron Dome mga tol ng Israel is less than 2 weeks na lang daw. Israeli Iron Dome has less than 2 weeks of ammo left. Yun na lang ang natitira, less than 2 weeks na lang. So ano yan, pag naubos yun, yari na, wala na silang air defense. Siguro meron pa rin naman no? Baka meron pa silang dyan, supplies. Pero sabi, less than 2 weeks na lang daw ang meron sila. So kailangan mga tol, sa less than 2 weeks na yun, mapunteriya na ng Israel yung mga dapat nilang punteriyahin. Kundi yari talaga sila. Israeli skies are ablaze with a relentless storm of missiles. Streaking like fiery comets in the twilight. Sirens wail across cities as Iron Dome batteries scramble to intercept a barrage of incoming threats. Each explosion lighting up the night with deadly flashes. The destruction in Israeli cities is devastating. Buildings reduced to rubble. Vital infrastructure crippled and civilians caught in the crossfire. Israel Arrow missile cost 3 million each. Grabe ang mahal, $3 million each. No, Israel Arrow missiles cost $3 million each. Imagine mo mga tol kung gaano kagastos ang gera, no? The war's 6th day has delivered a seismic shock. Iran has fired its... Ito sabi Israeli missiles can last less than 2 weeks. Sabing ganun mga tol. So naninilikado sila rito, no? Pag hindi ito natapos agad-agad, no, ay matinding dagok mga tol ang tatamuhin nila kapag nawala yung Iron Dome nila. Kasi mga tol, alam naman natin, yung Iran talagang sobrang dami nilang kung magpakawala nga sila 400, 'di ba? Ang dami nilang pinapakawalan.
150, 100, no? So nahihirapan din yung Iron Dome at may mga nakakalusot pa nga. Tapos less than 2 weeks na lang yung kanilang missile o yung defense system nila, makakalusot na lahat-lahat ngayon kung halimbawa biglang magpakawala ang Iran, no, sa Israel ng another 400 ulit o kaya 150. Diba? Wala. Yari sila dyan. The war's sixth day has delivered a seismic shock. Iran has fired its Fatah-1 hypersonic missile. Fatah 1 tapos hypersonic pa. Ngayon yung pinapakawala ng Iran. A seismic shock. Iran has fired its Fatah-1 hypersonic missile directly at Tel Aviv, marking the first time such a weapon has been used in the conflict. First time. Iran launches first Fatah 1 strike on Tel Aviv. We extend our congratulations to the devoted commanders and fighters of the IRGC Aerospace Force over the 11th wave of the proud Operation True Promise 3 carried out using first-generation Fatah missiles that marks the beginning of the end for the so-called legendary air defenses of the Zionist army and the confusion and self-harm among the Zionist thugs. First beginning of the end, no? Simula na ng katapusan daw, mga tol, ng Iron Dome ng Zionist na regime, tinutukoy nila yung Israel, mga tol. Sabing ganun dito. Ito, balikan natin. Promise 3 carried out using first-generation Fatah missiles that marks the beginning of the end. the end for the so-called legendary air defenses of the Zionist army and the confusion and self-harm among the Zionist thugs. Yung legendary air defense, yung tinutukoy nila dun, yung Iron Dome. The Fatah-1, developed by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and unveiled in 2023, is a medium-range hypersonic ballistic missile. Medium-range hypersonic ballistic missile. So 450 kilograms ang bigat niya. With a range of 1,400 kilometers. Easily enough to reach any target in Israel from deep within Iranian territory. So abot nga naman talaga. What makes the Fatah-1 so terrifying is its speed and agility. Traveling at up to Mach 15, it can cover the distance to Tel Aviv in mere minutes, while its maneuverable re-entry vehicle allows it to change course mid-flight, evading even the most advanced missile defense systems. Evading, kaya niyang iwasan kahit daw yung pinaka-advanced na missile defense system. Ang kakaiba daw dito sa missile na to, mga tol, nagche-change direction siya. So once na pumasok na siya, for example, sa Israel, kaya niyang iwasan, no, imbis na siya yung siya yung iiwasan, siya yung iiwas, mga tol, doon sa magpapasabog sa kanya. But Fatah-1 is just the tip of Iran's missile spear. Ooh. The Islamic Republic's arsenal includes the Emad and Khaybar Shekan medium-range ballistic missiles, both capable of striking Israel with ranges exceeding 1,000 kilometers. While Emad can carry 750 kilograms of munitions, Khaybar Shekan can carry a payload of 600 kilograms. These missiles, combined with the new hypersonic capability, give Iran the power to strike deep and hard, overwhelming Israeli defenses. So kung akala ng Israel paubos na yung missile ng Iran, eto ngayon, no, biglang nilaunch yung Fatah 1 o Fatah 1 hypersonic missile na sumasayaw, mga tol, umiiwas sa kaya daw i-evade o kaya daw iwasan yung kahit na advanced missile defense system ng Israel o yung kanilang Iron Dome. Israel's air defense network is now under unprecedented strain. Aero interceptors costing $3 million apiece are being fired in huge numbers in a desperate bid to shield the nation. Desperate bid to shield the nation. $3 million each, mga tol. Napakamahal ng ginagastos, mga tol, ng Israel. Biruin mo, kada isang rocket nila, no, na mag-i-intercept sa, halimbawa, ito 400 missile na yung pinakawalan ng Iran. Biruin mo, 400 times $3 million. Grabe, napakalaking halaga nun, mga tol. No, sa isang iglap,
yung $3 million na yon mga tol, magkaroon ka ng ganun, siguro buhay ka na habang buhay kung kaya mong alagaan at kung kaya mong ingatan yun, you know? 'Di ba? $3 million, magkano ba $1 million ngayon? O, sabihin natin kung 55 siya, o di 55 million pesos ang $1 million. Ang $1 million is 55 million, times 3 mo. O di ba? Di 165 million yun. May negosyo ka na, may mansyon ka na, lahat kung anong kotse gusto mo, di ba? Maganda na buhay mo nun. Pero dito sa isang iglap, sabog mga tol. Ay nako, grabe, napakagastos ng gera, tapos napakarami pang nasasawi, no? Anyway, bilang mga Pilipino, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na naiipit ngayon dito sa kaguluhan dito sa Iran saka sa Israel, ingat kayo palagi at sumunod na lang sa kung anong sinasabi ng gobyerno at ingatan kayo palagi ng ating dakilang mailalang, no? God bless sa inyong lahat, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.